Hello guys! Today, ang ituturo ko sa inyo is all about operations on rational numbers, addition and subtraction of decimals. Okay, let's start. So first, find the sum. We have two examples here. So, for our first example, we have 658.251 plus 231.04. So, how do we add decimal numbers? Okay, so madali lang siya. So, ano ba yung kailangan natin gawin? Ang gagawin lang natin is, para lang tayong nag-a-add ng whole numbers. Pero, ang mahalagang kailangan natin ditong tandaan is, kailangan mapagtapat-tapat natin yung mga values na merong same na place value. Okay? So, natatandaan pa ba kung ano yung place value? Yung ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, and etc. Pagdating naman sa decimals, yung tenths, hundreds, thousands. Okay? So, kailangan yun yung mapagtapat-tapat natin. Dahil hindi naman tayo pwedeng mag-add ng ones sa tens. Okay? Dahil magkaiba sila ng place value. Okay? So, in this case, so we have 658.251 plus 231.04. So, ngayon, paano tayo makakasiguro na pagtapat-tapat natin yung magkakaparehas ng place value? Ang lagi nyo titignan dyan is yung placement ng decimal. Okay, yung decimal point. Magkatapat ba yung decimal point natin? Tama. Okay, dahil yung katabi ng decimal point sa left side, so in this case, yung 8 tsaka 1, yan yung ones natin. So magkatapat na sila. So pag magkatapat na yan, ibig sabihin, tapat-tapat na lahat ng values natin. Okay? So, as I said earlier, para lang tayong nag-a-add ng whole numbers, okay? So, yung pababa, yung pag-add natin, okay? So, first, sa pinaka-right tayo magsisimula. So, we have 1 plus, walang value dito. Kasi 0,4 lang siya. So, meron tayo pwedeng dalawang gawin. Una, since wala namang value sa tabi ng 4 sa right side niya, dito, baka hindi nyo nakikita, yan, dito. Since wala namang value dyan, you can just bring down yung 1, okay? So, pwede nating bring down na lang yung 1 kasi wala siyang katapat. Or, pwede kayong may gawin dyan na technique, which is yung maglalagay kayo ng 0. Okay? Para lang ma-make sure na lahat ng values natin may katapat. Okay? Pero any of the two, pwede na. Pero okay na din yung magbe-bring down ka na lang para hindi ka malito. Okay? So, we have 1. And then, followed by 5 plus 4. This is 9. And then, 2 plus 0. That is 2. So, mamaya na natin ilalagay yung decimal number. Unahin muna natin yung pag-a-add ng ating mga numbers. Okay? Then, we have 8 plus 1. That is 9. And then, 5 plus 3. That is 8. And then, 6 plus 2. That is 8. Okay. Now, saan natin ilalagay yung ating decimal point? So, dun lang din sa katapat niya. Okay? So, dito lang din. Dahil ito yung katapat ng ating decimal point, diba? So, dyan lang din siya. Okay? So, yun yung tatandaan nyo. Yun yung pinagkaiba ng addition of decimals sa multiplication and division. Dahil doon, kinakount mo yung number ng decimal places. Okay? Pero dito, ikakopy mo lang kung nasaang side siya or ano yung katapat ng decimal point natin. Okay? So, this is our final answer. Ayan. So, proceed tayo sa ating second example. We have 805.39 plus 697.63. So, copy lang natin. 805.39 plus 697.63. Kaya yan. So, make sure nyo ulit na tapat-tapat yung ating magkakaparehas na place value bago tayo mag-add. So, since tapat-tapat na sila, proceed na tayo sa ating addition. Okay? So, first, we have 9 plus 3. This is 12. So, yung 2, bibring down dyan. Yung 1, magiging carry 1 siya. Okay? Or mapupunta siya sa susunod na place value, yung higher place value. Okay? So, we have itong 1 na nilagay natin dahil sobra siya dun sa 9 plus 3. Plus yung 3, which is 4. Plus yung 6, which is 10. So, 0 lang to. And then, iaangat uli natin yung 1 kasi 10 eh. So, 0,
kakopy mo yung 1 na angat mo ulit. So, same lang din. So, 1 plus 5, that is 6, plus 7, that is 13. So, 3, and then angat muli yung 1, kasi 13. So, 1 and 3. Okay? And then, ganun ulit. 1 plus 0, that is 1, plus 9, that is 10. So, 0, and then angat muli dito yung 1. Okay? And then, 1 plus 8, that is 9, plus 6, that is 15. So, in this case, yung 15, sulat mo na yan dito dahil wala nang kasunod na number na ipag-add mo. So, sulat mo na siya. Okay? And then, now, saan natin nilalagay yung ating decimal point? So, lalagay natin siya dito. And this is our final answer. Ayan. So, proceed tayo. So, find the difference. 283.584 minus 160.07. So, this time, difference naman siya. Pero, yun lang ang pinagkaiba natin. Magsusubtract lang tayo. Pero pagdating sa mga rules natin, which is yung kailangan magkatapat yung magkakaparehas na place number, or pinakamadali, kailangan magkatapat yung decimal point mo bago ka mag-subtract. So, hindi naman na bago yun. Okay? Yung ating operation lang yun na bago. Okay? So, we have 283.584 minus 160.07. So, yan. So, magkakatapat na sila dahil yung decimal point natin magkatapat na. Okay? So, ngayon, proceed lang tayo sa subtraction. So, just like how you subtract whole number to whole number. So, ganun lang din yung gagawin natin. Okay? So, now, dito, mahalaga na lagi tayong maglalagay ng 0. Okay? So, pwede kang mag-bring down, pero pwede ka rin maglagay ng 0. Kasi, may some instances na ang walang katapat, kunwari, eto, bibigay ako sa inyo ng example. So, kunwari, meron tayong, let's say, 120.63. And then, isusubtract mo siya sa, let's say, 105.345. Okay? So, hindi na pwedeng, pag sinubtract mo yan, ibibring down mo lang yung 5 dito. Mali yun. Okay? Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo na mahalagang lahat ng values natin may katapat. Kapag may kulang, lagyan mo ng 0. Okay? So, in this case, maglalagay ka dito ng 0. Okay? Dahil mag-iiba na yan, 0 minus 5, hindi pwede. So, dyan napapasok yung magke-carry 1 ka dito. Okay? So, yun yung importance ng paglalagay na ng 0 kapag subtraction para hindi kayo mamali. Okay? Dapat alam nyo kailan kayo magbi-bring down at kailan mahalaga yung may 0. Okay? So, in this case, okay lang yung mag-bring down tayo. Pero tatandaan nyo yung sinabi ko kanina, yung binigay kong example. Okay? So, sige, lagay na lang din tayo dito ng 0. So, it's just 4 minus 0. So, 4 pa rin to. Para ka lang nag-bring down. And then, we have 8 minus 7. That is 1. And then, we have 5 minus 0. That is 5. And then, we have 3 minus 0. That is 3. And then, 8 minus 6. That is 2. And then, finally, we have 2 minus 1. That is 1. And then, dito yung ating decimal point. Okay? So, this is our final answer. Okay? I hope malinaw pa up to this point yung ginagawa natin. So, proceed tayo sa ating second example. We have 169.32 minus 89.764. Okay, as you can see, magkakatapat na uli yung ating magkakaparehas na place value or yung ating decimal point, magkatapat na sila. Okay? Bakit hindi ko ginawang ganito? Yung 169.32 minus 89.764. Ba't hindi ko ginawang ganyan? Magtatapat-tapat naman lahat dyan ng values natin. Kasi, yung decimal point mo, titignan mo, hindi sila magkatapat. Okay? So, ibig sabihin, hindi mo na pagtapat-tapat ng maayos yung mga may magkakaparehas mong place value. So, mamamali ka na agad pagdating sa final answer mo. So, yun yung kahalagahan na alam nyo kung ano yung place value plus
alam nyo kung paano ipagtapat-tapat yung mga decimal point natin. Okay? So, ito yung mali. Okay? Ganito yung maling way. Ito yung tamang way. Okay? Dahil ito yung decimal point, magkatapat. And then yung ones digits mo, parehas yan na nasa left side ng decimal point. So, yun yung mahalagang tandaan nyo. Okay? So, now, titignan nyo, meron tayong yung 4 dito. Ito. Wala siyang katapat sa taas. So, kailangan maglagay tayo dyan ng 0. Dahil ito yung example ko kanina na hindi pwedeng i-bring down mo lang yung 4. Okay? Dahil hindi naman siya same nung sa addition eh. Okay? So, kailangan maglalagay ka talaga ng 0 para hindi ka malito. Okay? So, pwede rin nyo rin pansinin na yung 4 dito, nasa baba. Pero yung 4 dito, nasa taas. Okay? So, pwede ka lang mag-bring down kapag yung value mo is yung nasa taas, yung walang katapat. Okay? Unlike dito kasi yung 4, wala siyang katapat. Yung nasa taas niya, walang value. So, bawal yon. Okay? So, proceed tayo ngayon sa ating subtraction. So, magsusubtract lang tayo. So, we have 0 minus 4. So, that cannot be. So, kailangan mo mag-borrow 1 sa 2. So, etong 2, maka-cancel siya. Magiging 1 na lang yan. And then, yung 0 natin, magiging 10 yan. Kasi nag-borrow 1 ka eh. So, magiging 10 siya. Okay? So, ngayon, pwede mo na i-minus yan. 10 minus 4, that is 6. So, 10 minus 4, that is 6. And then, we have 1 minus 6. So, cannot be uli. Dahil yung 1 mas maliit sa 6. So, magbabaro 1 ka uli. Pero this time, dito naman sa 3. So, yung 3, magiging 2. Mababawasan ng 1. And then, yung 1, magiging 11. So, 11 na yan. So, we have 11 minus 6. That is 5. And then, next, we have 2 minus 7. So, cannot be uli. So, borrow 1 ka uli. Yung 9, magiging 8 na lang siya. Minus 1 yan. And then, yung 2 natin, magiging 12. Okay? So, pwede na siya. 12 minus 7. So, that is 5. Next, we have 8 minus 9. Cannot be uli dahil mas maliit yung 8. Borrow 1 ka uli. This time, sa 6 naman. Sa katabi niya, sa left side. So, this 6, magiging 5 na lang to. And then, yung 8, magiging 18. Okay? So, we have 18 minus 9. That is 9. And then, we have 5 minus 8. So, hindi uli siya pwede. Cannot be uli. So, borrow 1 ka sa katabi ng 5, which is yung 1. So, yung 1, magiging 0 na lang to. And then, yung 5, magiging 15. So, we have 15 minus 8. And that is 7. And then, saan natin ilalagay yung decimal point natin? Sa katapat lang din. Okay? So, dito. So, this is our final answer. Ayan. So, proceed tayo. So, this is our activity for today. So, kindly comment down your answer sa ating chat box and let's see if naintindihan nyo yung ating lesson. If nalilito pa, you can go back sa earlier part ng video na ito para mas maintindihan nyo on how to add and subtract decimal numbers. Okay? So, that's it for our video for today. I hope may natutunan kayo and maraming salamat sa panonood.